Dies ire, dies illa, solvet seculum infamil. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ko, Tito Onyet, Tito Jerry, at ng ilan nilang mga trabahador. Taong 1996, Masambong Street, Quezon City. Itong mga panahong ito ay merong kasosyong Chinese sa negosyo si Tito Jerry at ang tatay ko. Itinayo nila ang kanilang printing business sa Masambong Street. Sayang lang at hindi na maalala ng tatay ko ang pangalan noong building. Lampas 2 dekada na din kasi ang lumipas. Napiling lokasyon ito ni Tito Jerry na pagtayuan ng kanilang negosyo dahil malapit lang ito sa kanilang mga bahay. Merong 4 na palapag ang building. Noong una ay first floor pa lang ang kanilang kinuha dahil hindi pa naman ganong kalakas ang kanilang negosyo. Ilang buwan lang ang lumipas. Sunod-sunod na ang kanilang mga naging kliyente. Sa dami ng mga damit na kanilang iniimprentahan araw-araw, hindi sasapat ang isang palapag para doon. Kaya ang ginawa nila, kinuha nila ang second floor. Hindi kalaunan ay kinuha na din nila ang third at fourth floor. Bali ang nangyari, sinakop nila ang buong building at ginawa itong isang malaking emprentahan ng mga damit. Medyo marami-rami na mga naging trabahador nila. Kaya naman kinuha nila si Tito Onyet doon para merong titingin sa mga trabahador. Kumbaga, parang manager ang posisyon ni Tito Onyet noon. Sa laki ng building na yon at sa lawak pa ng espasyo, halos lahat ng mga trabahador doon ay nakastay in. Mga 30 o 40 ang mga tao yon. Lahat sila ay doon natutulog. Maliban lang sa isang palapag. Lahat ng mga trabahador doon ay iniiwasan yon. Maliban lang kay Tito Onyet. At ang palapag na yon ay ang second floor. Kaya nila iniiwasan yon. Sabi-sabi noon ng mga trabahador nila, meron daw doong nanggugulong white lady, anino, mga duwende, at ang kinakatakutan nilang lahat ay yung tinatawag nilang kamatayan. Kaya daw ito natawag na kamatayan ng mga trabahador noon dahil napakatangkad daw nito at nababalot ito ng telang itim. May hawak din itong tungkod at madalas na naririnig nilang palakad-lakad sa itaas. Ilang trabahador na ang nakakita dito. Hindi 1 o 2 ang nagkukwento kay Tito Jerry ng mga nararanasan nila. Halos lahat ng trabahador na natutulog doon ay hindi tumatagal ng isang gabi. Isang gabi ng linggo, day off nila. Nagkayayaan silang mag-inuman sa labas ng building. Ang iba naman ay umuwi na sa kani-kanilang mga pamilya. Nagpasya din si Tito Jerry at ang tatay ko na umuwi agad dahil meron silang kikitaing kliyente kinabukasan. At ang naiwan lang doon ay si Tito Onyet at iilan sa trabahador nila. Medyo lasing na si Tito Onyet at parang naririndi siya sa mga kwento ng mga trabahador nila tungkol doon sa second floor. Itong mga panahong ito, kasagsagan at kalakasan ni Tito Onyet pagdating sa mga agimat at mutya. Taglay-taglay ni Tito Onyet ang kapangyarihan ng arkanghel noon. Isa itong uri ng buhay na salita na pangkera. Kapag taglay mo ang arkanghel, mainitin ang ulo mo nito at madalas ay napapasabak ka sa mga away. Ito rin ang kilalang-kilalang ginagamit noon ng mga antingero kapag gusto nilang tapusin agad ang laban. Lalo na kapag ito ay tungkol sa mga sapi-sapi. Bukod pa dito, napakaraming mutyang taglay ni Tito Onyet.
Dahil noong mga panahon niya, halos lahat na nagiging kainuman niya ay mga sikat na antingero at manggagamot. Tatalakayin natin si Tito Onyet sa ibang kwento. Balik tayo kung saan tayo nahinto. Noong hindi na makapagpigil si Tito Onyet sa mga kwento ng trabahador nila, nagpasya itong matulog sa second floor ng building. Nang walang karga kahit na ano sa katawan niya. Ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung karga. Ang ibig sabihin ng karga sa mga antingero, wala kang uusalin na buhay na salita bilang proteksyon mo. O wala kang bibit-bitin kung anumang pangontra ang meron ka. Sa madaling salita, open na open ang depensa mo. At anumang oras na gustuhin ka nilang takutin o gambalain, magagawa nila yon. Nagpasya na silang pumunta sa mga tutulugan nila. Halos lahat ng natirang trabahador ay sa first floor lang natulog. Mga 10 lang naman kasi ata sila nun. Samantalang si Tito Onyet, mag-isang umakyat sa second floor. Pumwesto siya sa may bandang bintana para meron daw hangin. Ayon sa kwento ni Tito Onyet, hindi pa man din siya nakakatagal ng 2 minuto sa higaan niya. May mga naririnig na siyang naglalakad, tumatakbo, nagtatawanan, animoy parang mga batang naglalaro daw. Pinabayaan niya lang daw ito at sinubukan niyang matulog. Noong nakahiga na siya at nakapwesto ng matutulog, merong tumabig ng baso na dala-dala niya. Tumapon lahat ng alak sa suot-suot niyang damit. Ang inisip niya baka nasagi lang niya. Patuloy pa rin siyang natulog. Hanggang sa may humila na sa paa niya. Pagkatapos ng paghila sa paa niya, naalimpungatan siya. Doon niya nakita yung white lady na tumatagos mula 3rd floor, papuntang 2nd floor at 1st floor. Tapos aakyat na naman ulit mula sa 1st floor hanggang 3rd floor. Paulit-ulit ginagawa yun ng white lady. Ayon sa pagkakalarawan ni Tito Onyet dito, mahabang tela daw ito na kulay puti at parang nililipad-lipad lang daw ng hangin. Tinitigan niya ito at kinukumpirma niya kung talagang ang multo. Nung huminto ito sa 2nd floor at nakatapat sa kanya, ang sinabi na lang niya sa sarili niya, "Putya, kumpirmado. Ito nga yung white lady." Walang ano-ano ay nagbitaw ng mga buhay na salita si Tito Onyet sa kanyang mga palad. At agad na tinigalpo yung white lady na nagpakita sa kanya. Pagbatong-pagbato niya ng tigalpo, animoy parang mga ipis daw na nagpulasan lahat. Ang akala ni Tito Onyet, isa lang yung nandun. Ang hindi niya alam, napapalibutan na pala siya. Rinig na rinig daw niyang nagtakbuhan lahat pababa. At ultimo yung white lady ay parang unti-unting nalulusaw dahil sa ginawa niya. Ang hinihintay na lang daw niyang magpakita ng mga oras na yon ay yung tinatawag nilang kamatayan. Pero sa palagay niya nung mga oras na yon ay malabo na. Kinaumagahan ay kinuwento ni Tito Onyet kay Tito Jerry yung ginawa niya sa 2nd floor. At ang sabi ni Tito Jerry, ganun ha? Ayaw nyo pa rin tumigil ha? Sige tol, inom tayo mamaya. Lulusawin ko na lahat yan. Nag-inuman yung 3 magkakapatid. Si Tito Onyet nauna nang matulog sa 1st floor. Dahil ang sabi ni Tito Jerry sa kanya, aakyat silang 2 ng tatay ko sa 2nd floor.
at hahamunin niya lahat ang nandoon. Tapos nang uminom si Tito Jerry at ang tatay ko. Ang sabi ni Tito Jerry sa tatay ko ay ikarga na lahat ng alam niya sa katawan niya. Dahil gera itong papasukin nila. Hindi niya alam baka may mga makisali na namang engkanto, maligno, o ang pinakamalala sa lahat kapag may nakisaling demonyo. Tatawagin na kasi ni Tito Jerry ang lahat ng nakatira sa second floor para matapos na ang lahat. Pero wisyo na kasi ang nangyayari sa negosyo nila. Umakyat silang dalawa. Gumawa si Tito Jerry ng bilog. At nagsimula itong mag-orasyon ng pangtawag. Ayon sa tatay ko, kakakwento niya lang sa akin kagabi. Mga 5 minutes lang daw ang lumipas. Biglang naging sobrang tahimik ng kwarto. Parang mabibingi ka daw sa sobrang katahimikan. Alam niyo ba yung tunog ng flatline sa ospital? Yung parang ganon. Ganon na ganon daw ang naririnig niya nung mga oras na yon. At rinig na rinig din daw niya na parang napakaraming mga paa ang nagsisiksikan sa labas ng bilog. Nagsalita si Tito Jerry ng, "Isang paramdam lang. Kahit sino sa inyo tutunawin ko agad." Pagbigkas daw ni Tito Jerry niyan, yung mga tunog ng paa ay nawala. Tumahimik ang buong paligid at unti-unting bumalik sa normal. Ang sabi ni Tito Jerry, "Wala naman to ni. Hindi naman gugulo ang mga yan. Napagsabihan eh. Isa pang sumbong ha. Isa pa." Mula nang gawin ni Tito Jerry yun, wala na siyang narinig na mga sumbong sa dati nitong mga trabahador. Yung mga bagong saltang trabahador niya, sa second floor niya pinapatulog para obserbahan. Wala namang nagsumbong sa kanya at naging normal na ang takbo ng lahat. Marahil ay nabilib kayo sa dalawang tito ko. Pero alam niyo bang patikim lang yan? Iniisa-isa ko na silang ipakilala sa inyo. Malawak ang angka namin at halos lahat ay merong kaalaman pagdating sa espiritual. Pinakilala ko na sa inyo ang dalawa sa pinakamagaling kong tito. Maski ako sa sarili ko ay nasasabik ng ilahad ang kani-kanilang mga istorya. Kung nasasabik na din kayo, wag na wag niyong kakalimutang i-click ang like, share, notification bell, at lalong-lalo na ang subscribe button.